Ito yung pagkakamali na hindi ko nauulitin kasi grabe, nagulat talaga ako sa nangyari sa crinkles na to. Hindi ko kasi ini-expect na maging ganito yung maging kinalabasan niya dahil sa pagkakamali na to. Kaya naman kung paano ko ginawa to, share ko sa'yo. Kailangan mo ng 1/2 cup white sugar, 1/2 cup brown sugar, at 1/2 cup cooking oil. Maglagay rin tayo ng red velvet flavoring. Haluin lang at mag-crack tayo ng 3 pirasong itlog. Lagyan ng 1 teaspoon vanilla extract tapos haluin ng maigi. Kapag wala ng buo-buong sugar, pwede mo nang isif yung 2 cups all-purpose flour, 1 kutsarang baking powder, kaunting asin, tapos 1 kutsarang unsweetened na cocoa powder. Habang hinahalo ko nga to, napapansin ko na kulang nga yung flour na nilagay ko dito, kaya naman nag-add pa ako ulit dito ng 1/2 cup na all-purpose flour. Ayan, isif lang natin ulit pagkatapos haluin lang ulit ito ng haluin ng maigi hanggang sa maging ganito na. Takpan lang natin ng foil tapos i-rest natin yan sa ref hanggang sa tumigas. Tapos dito sa lagayan, maglagay tayo ng powder sugar, white sugar, tapos kunin na natin itong crinkles natin. Scoop lang tayo dito kung gaano kaliit yung crinkles na gagawin mo. Itong una kong ginawa, mga 1 kutsara yung laki nito. Tapos ayan, una ko na siyang kinoat dito sa sugar, tapos next naman sa powder sugar. I-bake lang natin to na mga 8 to 10 minutes. Tapos yung pangalawa ko naman na ginawa mas maliit. Pero ito naman, kinoat ko lang yan sa powder sugar. For sure, matamis yung crinkles na ginawa ko. Kaya naman pinaghalo ko lang yung cream cheese tsaka yung all-purpose